Tumayo tayong lahat mga kapatid. And let's read our Bibles in Hebrews chapter 11, verse 39 to 40. Tayo po ay nasa serye ng ating pag-aaral sa sulat sa mga taga-Ebreo. And let us read verses 39 to 40 ng Hebrews chapter 11. Okay? Nakita niyo po ba? So you say amen? Yes, okay. Sabihin natin, basahin natin sabay-sabay. Ready, go? And all these, though commended through their faith, did not receive what was promised, since God had provided something better for us, that apart from us, they should not be made perfect. No? Can we say something better? Again, something better. Alam mo ba that God has installed something better for you? Amen? Are you ready for that? Sabi mo sa katabi mo, sikuhin mong ganun, sabi mo, get ready. Because God is preparing something better for you today. Amen? Sige po, manalangin tayo mga kapatid. Lord, salamat po sa iyong mga salita. At dalangin po namin na ito'y talagang maunawaan namin, Lord, na lubos at maisakabuhay namin ang iyong mga salita. Maging lakas at katatagan namin ang iyong mga salita. Maging pagkain ng aming kaluluwa. Maging gabay namin sa landas ng buhay. Patnubayan mo kami, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu at nawa ay maluwalhati at maparangalan ka namin ngayong araw na ito. Para po sa iyong lahat ng kapurihan, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, Amen and Amen. Okay, sige po, makakaupo na tayo in the presence of God. Meron pong mag-asawa na matanda na. At habang sila po'y nakaupo doon sa bench, sa harapan ng kanilang bahay, habang minamasdan-basdan po yung mga taong naglalakad at yung mga halaman nila na nakapaligid sa kanila, sabi nung misis sa kanyang mister, na parehong maputi na ang buhok, sabi niya, mahal mo ba talaga ako? Sabi nung lalaki, oo naman. Kasi sabi niya ganon, dati-rati, hino-holding hands mo ako. Napatingin yung lalaki, kinuha yung kamay, at nag-holding hands sila. Sabi nung misis, dati-rati, niyayakap-yakap mo ako. Ngayon, hindi na. Kaya tinignan uli ng lalaki, at niyakap. Tapos sabi nung babae, dati-rati, hinahalikan mo ako sa pisngi. Ang ginawa ng lalaki, hinalikan sa pisngi. Tsaka dati-rati, kinakagat-kagat mo pa yung tenga ko. Ginawa ng lalaki, biglang tumayo. Paalis. Sabi ng babae, ba't naman nagtampo ka agad? Ba't ka lumayo? Bakit ka umalis? Sabi ng mister, kukunin ko lang yung ngipin ko. Yung pong church na sinusulatan ng writer ay matanda ng church. Ito pong aklat ng Hebreo. The church that this letter is addressed to is an old and tired church. Pagod na ang simbahan na ito. Siguro kagaya din itong mag-asawa na naikwento ko kanina. They're just drifting, they are meandering, they are no longer running, no longer excited, mediocre. No more drive. Wala na pong sigla, wala nang sa kanilang spiritual lives. Kaya't minarapat nung writer ng Hebrews na ipaalala sa kanila na meron tayong nakahilera na mga bayani ng pananampalataya na sa kanilang pananampalataya sa Panginoon, sumigla ang kanilang pananampalataya, ang kanilang buhay at naging matagumpay para sa ating Panginoon. Okay. So what drives you, mga kapatid? What drives you and what keeps you going? What makes you tick? Anong nagpapasigla sa iyo, anong nagpapanauli ng lakas
sa iyo. Kung babasahin natin muli yung 39 to 40 sa Tagalog, ito ang pagkakasabi. Kinalugdan silang lahat ng Diyos, referring to dun sa heroes of faith, dahil sa kanilang pananampalataya. Ngunit hindi nila natanggap sa panahon nila ang ipinangako ng Diyos sa kanila. Ito'y dahil may mas mabuting plano ang Diyos para sa atin, dahil nais niyang makasama nila tayo kapag tinupad na niya ang ipinangako niya sa kanila. No? Maganda din ang pagkakasalin dito sa Pinoy Bible. Ito pagkakasabi sa Pinoy Bible. Dahil sa faith nila, nila Abel, nila Enoch, nila Abraham, nila Isaac, Jacob, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, no, Moses, no? Lahat yan, mga binanggit na mga pangalan sa Hebrews 11. Dahil sa faith nila, nag-iwan silang lahat ng magandang record. Pero hindi nila natanggap ang ipinangako ng Diyos. Kasi may mas magandang plano ang Diyos para sa atin. At ayaw ng Diyos na ma-reach nila ang goal ng faith nila. Ano yon? Yung maging perfect. Nang hindi tayo kasama. Amen sa kanyang salita. So what drives us, no? So kapag ka lumilipas ng panahon, lumalawig na ang iyong buhay, anong nagpapanariwa sa iyo? Anong nagbibigay sa iyo ng panibagong sigla? Anong nagbibigay ng second wind sa iyo so that you can go on, no, despite the challenges and despite sometimes the dryness, no, of life. Alam niyo po, meron pong basic emotional needs ang mga tao that I want you to know. No, and these three basic na emotional needs ay parang pagkain din ito, parang pagkain, para itong dabit at para itong silungan, no? Food, shelter, and water, no? And let me just share these three basic emotional needs ng tao. Number one is the need for approval. Can you say approval? No? Meron tayong malalim na pangangailangan for affirmation. Meron tayong matindi, aminin man natin hindi, naghahanap po tayo ng meron mag-affirm sa atin para sabihin sa atin na you made it, you passed, no, you're good. Merong seal of approval or merong thumbs up sa atin because that becomes the oxygen of our soul. Okay? Pangalawa, hindi lang approval, but belongingness. Can you say belongingness? Yeah, yung belongingness is the need to belong, the need to feel loved, and the desire to also express love. Belongingness is such a basic need of man na if deprived, talaga po magiging meaningless ang buhay. So we all need a safe place, where we can be accepted and loved. So that's very basic. Isang pamilya, isang tahanan, isang community na pwede nating masabing, I belong to that group. Pangatlo ay completeness. So itong basic din na ito ay ABC. Approval, belongingness, and completeness. Yung completeness naman ito is yung the need to feel adequate, that you are enough and even more than enough. You want to feel right. Di ba? Ang pinakamahirap na pakiramdam ay yung pakiramdam na parang hindi ka sumakto. Alam mo yon? Yung parang hindi ka fit, o parang hindi ka kumpleto, o parang may kulang sa iyo. Di ba kapag ka naghihiwala yung mag-boyfriend o yung iiwanan ng lalaki yung babae, ang laging tanong, saan ako nagkulang, di ba? Magbabago ako. Ano bang kulang? Pupunuan ko pa. No? Kasi napakahirap ng pakiramdam that you could not quite measure up. Hindi ka makaabot. No? Siguro, kalakip nito yung pakiramdam ng guilt. Pakiramdam na parang lagi kang nagkakamali at walang kapahingahan ng iyong puso.
Pero kapag natugunan itong tatlo na ito, yung approval, belongingness, and completeness, then you feel that you're on top of the world. Di ba? You can face anything and you can face anyone and you can ask for more. When you have these three, approval, belongingness, and completeness. But the bad news is, ito pong mga bagay na ito is such an elusive dream or necessities. Ang hirap hanapin kasi madali tayong ma-turn down, madali tayong ma-reject, madali tayong ma-abandon, and most often than not, we feel incomplete and inadequate. Pero ayon sa salita ng Panginoon na pinag-aaralan natin ngayon, no? The good news is that these three are made available for us by faith in Jesus Christ. Pwedeng mapasayo itong tatlo na ito. No? Hindi sa pamamagitan ng mga effort natin sa mundo, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kung paanong kinumend yung mga heroes of faith dahil sa faith kay Jesus Christ. So, basahin natin ulit yung verse. Ang sabi dito, and all this, though commended through their faith, did not receive what was promised, since God had provided something better for us, that apart from us, they should not be made perfect. Okay. So let me just share three things that are made available for us through Jesus Christ. Number one is God's praise. No, God's praise. Kung tatanungin kita, kanino bang approval yung pinakahahanap-hanap mo at pinakamimiti-miti mo? Kanino manggagaling? Kaninong thumbs up yung pinaka-meaningful sa'yo? We all want to be remembered. We are afraid of being forgotten. We fear oblivion. Ayaw natin na nakakalimutan tayo. Kaya nga yung iba, ginagawa ang lahat ng paraan para mailagay yung pangalan niya doon sa street. Diba? Para lang sa ganun, may marka. Meron siyang naiwanan. Yung pangalan man lang yun nandun sa street. O kaya, ang pangalan niya nandun sa eskwelahan. Kasi gusto natin naaalala tayo. Gusto natin na ang mga tao hindi nakakalimutan kung sino tayo. Kaya, we are running after, recognition. So, as much as we can, we compete to win awards. We fight so that we will have victories. We campaign so that we will have position and titles. Gagawin natin ang lahat, mga kapatid, para tayo magkaroon ng marka at nang sa ganoon, matandaan ng mga tao kung sino tayo. Kaya lang, kahit napakarami mong tropeo, medalya, citations, napakarami mong mga certificates, napakarami mong mga posisyon na titles, at mga letra sa pangalan mo, alam mo, sabi ng Biblia, sabi ni Pedro, when he quoted somewhere in the Old Testament, na ang tao ay kagaya ng damo. At ang lahat ng karangalan ng mga tao ay tulad ng bulaklak ng damo. Na narito isang araw, kinabukasan wala na. Nang lahat ng ating pinagpupunyagi, lahat ng ating pinagsisikapan na mata mo, here today and gone tomorrow. Kaya winning is not everything. Kaya babalikan ko yung tanong, kaninong commendation yung you are dying to earn? Kaninong thumbs up yung hinahanap-hanap mo at pakikipagpatayan ka para makuha mo? Some of us probably you've been longing to hear, your father's approval. Na ever since, tinatangka mong makuha pero hindi mo makuha-kuha. Kasi minsan wala kang narinig sa tatay mo na sinabi sa'yo na I'm proud of you. Minsan wala kang narinig sa tatay mo na sinabihan ka na you're beautiful. You're pretty. Minsan wala kang narinig mula sa tatay mo na ipinagmamalaki ka. Maybe the reason why you're driven in life is that
there is a subconscious need for you to be affirmed. Merong hindi mo kayang maipaliwanag na pagnanais sa pangangailangan na kinakailangan mapasaya ko yung tatay ko. Or maybe your boss, na no matter how you try, no matter how you do your best, overtime dito, overtime doon, pero hindi ka pa rin napapansin ng boss mo. Kaninong signature yung gusto mo? Signature ni Mayor. Para sabihin na, ako, itong bata ko, itong barangay captain ko, ito ang kagawad ko, itong SK chairman ko, ito, may thumbs up ako dito. Yung ba ang hinahanap natin? Or boto ng mga tao? No? How we wish we can get the people's vote. Kung yan lang po ang magiging mithiin natin sa mundo na ito, tayo na siguro pinakakawawa. Pero ang sabi po sa talata dito, sa ating pinag-aaralan, these heroes were commended by God Himself. They were commended by God Himself. Unlike the world, ang mundo po kasi, i-commend ka, pararangalan ka. Why? Because you're beautiful? Because you're intelligent? Smart? Because you're wealthy? Because you're influential? Because you're strong? Because you're skillful? Yan ang patakaran ng mundo at ang pinaka-standard ng mundo para sabihin ng mundo na you're good. Pero malupit ang mundo eh. Sa FB lang, ang lupit eh, di ba? Nakita niyo naman kung gaano kalupit. Konting pagkakamali mo, ibabash ka talaga. Matindi yung cancel culture, lalo ngayon in the social media. Kaya talagang napakahirap. No? Ngayon, ang tanong, kaninong commendation yung hinahanap natin? I just pray that we desire and we long for the commendation, for the approval of God Himself. Kasi itong pong mga bayani na ito na binanggit ang mga pangalan sa Hebrews chapter 11, by faith they were able to overcome giants, kingdoms, walls, oceans, storms, swords. But by faith they were also able to survive and to endure sicknesses. They were able to endure tortures. They were able to endure persecution. Both ways, the good and the bad, victory and defeat, by faith. So, pinakamahalagang elemento dito, the whole chapter 11, ang tagal na natin pinag-aaralan ito, at dalangin ko talagang tumimo sa puso natin at nasimiento sa ating mga kalooban, na pananampalataya lang ang makapagpapangiti sa Diyos. Amen? If you want the smile of God, if you want God to give you His seal of approval, it's not your intelligence, it's not your connection, it's not your network, it's not your ability to influence people, it's not that, it's faith. Yung pananampalataya, yung pagtitiwala mo sa Panginoon. And you will get the highest commendation. Siguro the best approval ever coming from the Lord. Amen? Amen po ba mga kapatid? So instead of running after the world and what the world could offer you, run after God. Chapter 12, verse 1 and 2, yun na yung sinasabi dito. Let us run together. No? Next week, yan po mensahe ni Pastor Edmond. Hebrews chapter 12, verses 1 to 3. Pasakali lang po yun sa akin. Okay? So, available pala. We can be commended. We can be approval. Yung matagal na nating hinahanap sa buhay natin that someone will give us the thumbs up. Matagal na nating hinahanap sa buhay natin na someone will believe in us. Hindi pala tatay mo, hindi boss mo, hindi si mayor, hindi mga tao. Sa Diyos pala manggagaling. Amen? There was a politician who talked to me some time ago. At nahihirapan siya, sabi niya, mabigat yung laban, pastor.
Kasi wala naman akong pera. Sabi niya ganun. Tapos parang napipilitan ako na minsan magbigay pa rin kahit walang-wala na ako. Pero natatakot ako, pastor kasi mayaman yung kalaban ko. Sabi niya gano'n, mayaman yung kalaban ko. Ano naman ang panama ko doon? Kaya madalas, kung anong sabihin ng tao sa akin, gagawin ko na lang. And then I saw that this politician has the fear of men. No? Takot siya sa tao, takot siya sa mapera, takot siya sa lahat. Sabi ko, kapatid, kung gusto mo pa rin tumakbo, no? At lumaban, dapat mong maunawaan, ang paglaban na yan, dapat may tawag ka sa Panginoon. Pangalawa, kung meron mang maglalagay sa iyo dyan, hindi tao. Ang Diyos ang maglalagay sa iyo bilang kung ano mang posisyon yung tatakbuhan mo. Because ultimately, it's God who promotes. Maaaring binoto ka ng mga tao, but it is God who made it possible for you to run. Sabi ko, pag ikaw takot ka sa tao, magiging doormat ka ng tao. Dahil ma-realize mo that you're not the servant just of people, but you're the servant of God first and foremost. Nangahanapin mong approval ay ang approval ng Diyos, hindi approval ng mga tao. Na kahit hindi mo maibigay ang lahat ng mga pangangailangan ng mga tao, but when they know that you are serving God and you are serving God's people, He will make things, He will make a way for you. And I prayed for him. Kaya lang hindi siya tumakbo nun. After we talked, I thought tatakbo siya pero hindi siya tumakbo. Siguro natakot. Pero kung tumakbo siya nung panahon na yun, siguro nanalo siya. kaya ngayon regretful siya sa nangyari. Anyway, mga kapatid, napakahalaga nito na whether you are running for an office, no? You're not just running so that you can serve people. Your ultimate boss is God Himself. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So approval comes from the Lord. That is more than what your Father can give you. More than what your boss or any politician can give you. God's approval is the best approval of all. Number 2, no? Tingnan natin dito. Look at this verse, no? Sabi po dito sa ating pinag-aaralan, though they did not receive what was promised, no? They did not receive what was promised, but they were commended through their faith. Since God had provided something better for us. No, medyo nag-wrestling ako din dito sa passage na ito na sabi ko, Lord, ano bang ibig sabihin itong they did not receive what was promised, and yet they were commended? Then I realized something, na not all promises pala and not all rewards will get to enjoy in this part of the world. Hindi lahat pala ng mga pangako ng Panginoon at hindi lahat ng mga rewards ay pwede nating ma-enjoy here and now. Most of them we will enjoy when Jesus returns. Kaya that is something better and something good that we look forward to. No, nakatingin tayo sa isang napakagandang hinaharap na we are accumulating, points and rewards, no? Well, nangyayari lang naman yan when you have Jesus Christ in your heart as your personal Lord and Savior. Pero hindi lahat ng reward makukuha natin dito. Kagaya nito, hindi daw nila natanggap yung mga pangako. Pero they were commended. Later pa yung reward na makukuha nila. Most probably. Yan ang problema sa ilang mga prosperity gospel preachers na mapapansin ninyo na ang malaking kaibahan, ang malaking problema ng mga prosperity gospel preachers is that
pinapangako nila sa inyo yung mga blessing sa future na gagawin niyang available sa iyo ngayon. For example, complete healing. Yeah, sometimes God will heal us completely today, but sometimes our ultimate healing will be there. Kapag nakarinig ka ng mga prosperity gospel preachers na yayamang ka, no, aasenso ang buhay mo, nagaganda ang lahat para sa iyo, nagagaling ka, na magtatagumpay ka, hindi ka mabibigo, na no weapon formed against you will prosper, na you will succeed, you will be victorious, no? Parang blanket authority na binigay sa atin. Kaya lang ang malaking kaibahan no, sinasabi sa talatang ito, may mga pinangakuan ng Diyos na hindi nila nakuha eh. And yet they still remained faithful to God. And they were commended for their faith. And they will be rewarded. Maybe not during that time, but they will be rewarded eventually. Kaya wag tayong ma-attract doon sa mga preachers na kapag ka sumama ka sa amin, yayaman ka. Pag sumama ka sa amin, lahat ng prayer mo masasagot. Pagka sumama ka sa amin, lahat ng sakit mo gagaling. No? Last week, pinag-usapan na natin yan. These are presumptuous preachings, no? And these are not biblical preachings. I'm not saying that God will not heal you. I'm not saying that God will not provide for you. I'm not saying that God will not give you victory. Of course, God will. God can. Pero nasa discretion niya yon kung anong ibibigay sa atin. Amen po ba? Amen. So nakita natin dito na hindi lahat ng mga pangako ng Panginoon ay maaaring matupad ngayon. At kahit makuha man natin, sabihin natin makuha mo nga yung pangako, kung ano man yung ibinigay niya sa iyo, kapatid, hindi pa rin yun ang end of the story. The best is still to come. Yes, you prayed for healing and God healed you. Praise God! Pero kapatid, mamamatay ka pa rin eh. Di ba si Lazaro, nabuhay na maguli? Eventually, namatay din eh. Ibig sabihin, no matter how grand and how glorious the answer of God to your prayers today, no? It's not yet the best. God helped you with your business. God helped you with your studies. God helped you with your relationship. At naging matagumpay ang lahat. Praise God, we celebrate and we praise the Lord for that. But that's not yet the best. The best is yet to be. Amen? Hindi pa yan ang ending, mga kapatid. Kaya nga sabi, God has something better. He has provided something better for us. At yung word na provided dito, ang word na ginamit ay pro-blepo, na kung saan doon galing yung salitang pro-video, bago, nakita ng iba, nakita na ng Diyos. So He's preparing something better. Yung salitang better po, mga kapatid, sa New Testament, 18 beses lang binanggit. 18 times. At yung 14 times na pagkakabanggit ng better ay dito sa book of Hebrews. What is that something better? What is that something better? And for whom was that something better? Para kanino yun? Tingnan niyo maigi, mga kapatid. Para kanino yung something better na yan? Go back to your scriptures. Go back to your Bible. Ha? Sabi dito, and all these, though commended through their faith, did not receive what was promised, since God had provided something better for whom? For whom? For us. Wow! Anong ibig sabihin ng God has provided something better for us? Yung bang natanggap ng mga nasa Old Testament, hindi better? Let's wrestle with the passage. Yung natanggap ba ni Abraham, nila Isaac, Jacob, nila Moses, nila Daniel, ni David, Nehemiah, ano natanggap nila? Is that not better? They received something good. But we have received something better. And we will be receiving something better even.
Ano yung something better na yun? Ano yung something better na yun? Alam niyo kung anong hinahanap ng mga nasa Old Testament when you read Job, anong aspiration nila? Anong aspiration ni Job? Pag binabasa mo yung aklat ni Job, anong ina-aspire ni Job? Kung meron mang heart dito sa aklat ni Job na hinahanap-hanap niya, ay yung sinabi niya na, oh, how I wish someone will be there to be my advocate. Someone who will fight for my cause. Someone who will stand for me and fight for me. Someone who will intercede and prove my innocence. But there is none. Ang sabi ni Job, kung maaari lang sana, merong akong tagapamagitan, merong magtatanggol sa akin para patunayan na inosente ako at wala akong kasalanan. Saan ko hahanapin yun? Wala akong makita na pwedeng mamagitan sa akin. That's the cry of the heart of Job. He was longing and yearning for a mediator, for an advocate. That's his aspiration. Anong aspiration nung pagbubuksan mo naman ng Psalms? Anong aspiration ng mga sumulat ng Psalms? Ang kanilang aspiration is to be close to God, that closeness with God. That connection with God, that communion with God. Kaya nga ang sabi ni David, di ba, as the deer pants for the water, so my soul thirsts for you. Kung paano ang usa ay nauuhaw sa batis, ganon din naman ang aking kaluluway na nauuhaw para sa iyo, Panginoon. That's the aspiration of the writers of the book of Psalm. They're longing for a communion. Something that was lost because of sin. When you look at Ecclesiastes o Proverbs, ano naman ang longing nung pagka binabasa mo yung Proverbs? Looking at the Old Testament, we are longing for wisdom. Or that we will understand. Or that we will have the mind of God. At yan ang laging panalangin ni Apostle Paul, that you will understand the will of God, that you will understand how high, how deep, how wide the love of God is for you. Yun ang gustong maunawaan ng Proverbs. Pag tinignan mo ang Ecclesiastes, anong hinahanap ng Ecclesiastes? Anong aspiration? Hinahanap ng Ecclesiastes is meaning. Kasi in this part of the world, there is no meaning. It's meaningless. It's vanity. It's emptiness. Walang kahulugan. So yung mga tao sa Old Testament, maybe they have had answers to their prayers, nahati ang dagat. Tumumba yung mga pader. Nakita mo kung paano yung leon ay tumikom ang bibig, yung apoy, hindi sila man lang nasunog. Nakita mo yung kapangyarihan ng Diyos sa kanilang buhay, but still they are longing for something better than that. Something better than parting the Red Sea. Something better than the walls tumbling down. Something better than, the lions being shut. Their mouths are shut up. Swords. Victory over wars and kingdoms. There's something better than that. And what is that something better? Something better is the Redeemer. Na hindi nila nakita lahat. Na hindi nasilayan ng kanilang mga mata. Na hindi nila narinig. Na hindi nila nakita. Na hindi nila nalaman na nangyari. Abraham was looking forward to that. Moses was looking forward to that. David was looking forward to that. Daniel, Isaiah was looking forward. Everyone in the Old Testament, they were looking forward to that something better, and that something better is none other than Jesus Christ.
aren't we so privileged and so honored, no, to be able to see? Hindi man natin nakita na talagang aktual na nabuhay si Jesus, namatay si Jesus. But we know in history that He did live. He existed and He exists. At ang lahat ng mga pangako sa Old Testament, no, ay nagkaroon ng katuparan sa Kanya. There's something better. This is something better. Amen? Amen? Yung pangarap lang ng mga tao sa Old Testament, ito, hangang-hanga na tayo dito sa mga nasa Hebrews 11, sa kanilang mga tagumpay, sa kanilang mga spectacular na mga feats, no? Mga matitinding mga ginawa nila, hangang-hanga tayo sa kanila. Pero yung pala, ang hanga nila nasa atin. Parang I remember one time when I said na, nung tinatanong natin, ano kayang pakiramdam na yung Holy Spirit ay pumupunta kay David, no? Ano kayang pakiramdam na yung Holy Spirit ay sumasa kay Samson at nagiging malakas siya? Ano kayang pakiramdam na yung Holy Spirit, no, ay kasama nitong mga lalaki at babae ng Diyos sa Old Testament? Siguro gusto mong interviewin sila, anong pakiramdam that the Holy Spirit is guiding you? Anong pakiramdam? No? Pero palagay ko, pag nakita-kita tayo sa langit, sila magtatanong sa atin. And they are very much interested to find out, ano bang pakiramdam na yung Holy Spirit nasa loob mo? Anong pakiramdam na yung Messiah ay nasa loob mo at kasama mo? Kasi hindi nila naranasan yun. Ang naranasan lang nila, bumababa yung banal na Espiritu, nakita nilang naglakad si Jesus Christ, but they never experienced the presence. They never experienced Emmanuel. God with us, not just God with us, but God inside of us. Amen. So what was made available for us is now we belong. We belong to the Lord. And beyond belonging to Him, no, is we have His presence inside of us. Amen ba? Di ba? What we're longing for is belongingness. Kanina, approval. Ngayon, belongingness. But what this verse is saying right now is that we belong to the Lord and He belongs to us and His presence is inside of us. Amen. Amen po ba? Kaya nga maraming pogi dito eh. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, kung lalaki, alam mo, pogi ka. Kasi alam mong ibig sabihin ng pogi? Presence of God inside. Kaya poging-pogi talaga. Amen? Kaya you never need to feel isolated or abandoned or rejected anymore. Hindi mo na kailangan maramdaman na ikaw ay forsaken, rejected, turned down. Why? Mula nang si Jesus ay nanaog dito at namatay dun sa krus ng Kalbaryo at ibinigay niya ang kanyang buhay, ang pangako niya ay buhay na walang hanggang sa piling niya. At hindi na yun mawawala. Amen? Hindi na mawawala. At nung pumasok siya sa ating puso, hindi na siya aalis. Amen? Amen. Palapakan nga natin ng Panginoon, mga kapatid, sa kabutihan niya sa atin. So the second na nakita natin dito is the presence, God's presence, it was made available for us. Something that, some people are looking for, running after, pero hindi nila makuha. But ito available for us through Jesus Christ. Sabi nga ni Augustine, di ba, ni St. Augustine, our souls are restless until we find our rest in Him. Ang kapahingahan ay makukuha lang natin sa pamamagitan ng ating Panginoon. We were made for Him, we were redeemed for Him. At siya ang pinakamahalaga sa lahat. C.S. Lewis,
made this statement. Sabi niya, in prayer, mamayang hapon po, we have this time of prayer. 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, we'll gather together to kneel down before God. Pero itong sabi ni C.S. Lewis sa prayer in the sense of petition, asking for things, is a small part of it. Pagka daw nanalangin ka, at nanalangin ka ng Lord, bigyan mo ako ng pagkain, bigyan mo ako ng damit, bigyan mo ako ng kakainin sa araw-araw at ng silungan, bigyan mo ako ng trabaho, bigyan mo ako ng pangnegosyo, kapital, bigyan mo ako pambayad ng utang. Magaganda lahat yan, ano? Magaganda lahat yan. But that is just a small part. It's a small part lang yan, yung mga pang-araw-araw mo mga pangangailangan. Confession and penitence are its thresholds. No? Ang pinaka-panimula mo, no, kung paano kang mag-a-approach sa Diyos, ay itong confession at penitence. Yung pagsisisi, pagtitika sa iyong kasalanan. Adoration, its sanctuary. Yung pag nagpuri ka sa Panginoon, ito yung pinaka-templo, pinaka-sanctuaryo mo. No? Ito yun. Pero, ang sabi niya gano'n, the presence and vision and enjoyment of God, it's bread and wine. Meaning, when we pray, we just don't pray for, Lord, pang-enroll. Lord, pagalingin mo po yung may sakit kong kapatid. Lord, house and lot. Madalas yan ang mga prayer request natin eh. Pero lahat yan, maliliit lang na part ng prayer. Ang pinakamahalaga pa lang bahagi ng prayer is yung communion with the Lord, His presence, the vision, and our enjoyment of Him. That's our bread and wine. That's our main course. Enjoying Him, His presence. So we will never feel alone, ever. Amen. Amen. Amen po ba? Yan. Kaya nga ang mundong ito, kahit makuha mong lahat, hindi pa rin sapat eh. Di ba? Kasi ang lahat lang ng maibibigay ng mundong ito, may hangganan eh. Hindi pwedeng makasapat at hindi pwedeng makalubos sa ating buhay. At kahit makuha natin ang lahat ng karangalan, no? Kulang pa rin. Bakit? Ang hinahanap ng kaluluwa natin ay ang pakikipagniig sa Panginoon. No, I love this story. I heard this when I was a student in Phoebe's College of Bible. When I was second year yata yun. At nung marinig ko to, talagang iyak ako ng iyak. Marinig ko yung kwento na to. Isang evangelist from United Kingdom ang nag-speak, si Aubrey McGann. No? At towards the end of his message, nagkwento siya. Sabi niya, ito yung kwento niya. Merong isang missionary sa Africa na pauwi ng England. Magre-retire na siya, so 60 plus years old na siya, and he had been in the mission for, 40 years. 40 years in the mission field. At he was thinking na pag-uwi niya, no, yung sending church niya, may sasalubong sa kanya, siguro may mga kaibigan siyang magwe-welcome sa kanya kasi alam mo naman, galing siya ng Africa, uuwi siya, no? Mga maliit lang na salo-salo, may ilang mga kaibigan siyang sasalubong sa kanya, yun ang ina-expect niya. So nung malapit na po yung barko, padaong sa London, ay nagulat siya sapagkat may nagtutugtugan, mga banda, musiko. Tapos bukod sa bang musiko, may mga confetti. Tapos may mga lobo. Sabi niya, tuwan-tuwa siya. Sabi niya, hindi ko katakalain na ganito yung welcome party ko. Sabi niya gano'n, hindi ko alam. Naalala pala nila ako. No? Sabi niya, tuwan-tuwa siya. Sabi niya, Lord, thank you ha. Kasi ngayon ko lang na-realize, yung palang effort ko sa Africa, na-appreciate nila. No? Dito tuwa siya, habang papalapit yung barko doon sa doong, ang mga tao, masayang-masaya. No? Talagang nagpapalakpakan. No? Kaya nung malapit na siya, nagulat siya, hindi pala siya yung wini-welcome. Nandun pala yung hari ng Inglaterra na nakasakay sa barko. No?
At yun pala yung winelcome. So bumaba yung hari, winelcome, subakay sa karosa, no? Palakpakan ng mga tao, nagliparan ng mga confetti, no? Nandun yung malaking placard, "Welcome to the King." Hanggang sa umalis na ang lahat. At nung nawala na ang lahat, ang naiwan siya na lang. Dala-dala yung kanyang maleta. At di isa, walang nakaalala sa kanya. Walang sumalubong. Wala man lang placard na maliit. Wala man lang ni isang bulaklak. At ni isang kaibigan niya, walang nakaalala na pauwi na siya. Kaya siya'y naglakad, nakayuko, bagsak ang balikat. Merong pagtatampo at paghihimutok na bakit ganun ang nangyayari. Malungkot siya. Pero habang naglalakad po siya, mga kapatid, nangusap ang Panginoon sa kanya at ang sabi sa kanya ganito, "My son, you're not home yet." Anak, hindi ka pa nakakauwi. Hindi pa ito ang bahay mo, hindi pa ito ang tahanan mo. Hayaan mo, pag umuwi ka na dito, hindi lang bandang sasalubong sa'yo. Hindi lang confetti, hindi lang mga lobo, hindi lang. Angels, saints will welcome you here, and I will personally welcome you. Kapatid, sa mundong ito, mahirap maghanap kasi mabibigo tayo. Pero merong isang Diyos na hindi nakakalimot. Amen? Sa lahat ng iyong pagpapagal, sa lahat ng iyong mga paglilingkod, sa lahat ng iyong mga ginawa na hindi nakita ng iba, lahat yan will be rewarded. Hindi ka napalakpakan, hindi ka nabati, hindi ka na-appreciate, hindi ka na-recognize. But maybe God is testing you somehow. Gusto niyang malaman, without all this recognition, without all this affirmation and appreciation, am I still enough for you, my son? Am I still enough for you, my daughter? So may we find it in our heart, as honestly as we can, say, Lord, you're more than enough. You alone satisfy. Amen. Amen. Praise God. So ito po available through Jesus Christ by faith in Him. God's approval, God's praise. Pangalawa is God's presence. Panghuli is God's perfection. God's perfection. This something better, mga kapatid, is God's perfection. Kasi sabi po dito, since God provided something better for us, that apart from us, they should not be made perfect. Anong ibig sabihin nun? Bago ko puntahan yung relay, kasi ang mahiwagang tanong dito, ganito hindi pa pala sila perfected. Sila Abraham, sila Moses, sila Isaac, Daniel, David, hindi pa. Hindi pa. Bakit hindi sila perfected? Kasi hinihintay ka pa eh. Because they won't be perfected without you and apart from you. But our perfection can be found in none other than Jesus Christ, sa ating Panginoong Yesus. Alam niyo po, isang pinakamahirap na pakiramdam, sabi ko nga kanina, is the feeling of guilt.
that you do not measure up, that you do not fit. Pinakamahirap sa lahat, yung mabash. Ayaw na ayaw natin ng ganun pakiramdam, feeling guilty. Kaya nga may mga tao na they want to do away with God. So they become agnostics, they become atheists. Kasi pagka inalis sila sa equation si God, wala nang absolute. At kung walang absolute, wala akong guilt. Wala akong na-violate eh. Di ba? Yan ang argumento ng mga atheists at mga agnostics. Ayaw nila sa Diyos. Kasi ang Diyos may standard. Eh hindi ako papasa sa standard ni God. Buti pa, tanggalin ko na yung Diyos para walang standard. At kung walang standard, wala akong violation. Kung wala akong violation, hindi ako guilty. At kung hindi ako guilty, may kapahingahan ako, rested ako. Nung nag-aaral ako sa UP, kausap ko, nagla-lunch kami nung isang agnostic kong kaibigan. Sabi niya, mula nung maging agnostic ako, pumayapa ang buhay ko. Sabi niya, pumayapa ang buhay ko. Bakit ka ako? Kasi I'm not accountable to anyone anymore. I don't need to report to God. I don't need to report to anyone. I'm on my own. So dahil I'm on my own, I'm at peace. I was trying to share the gospel to him, kaya lang talagang yun ang kanyang paniniwala nung panahon na yun. Okay? Pero alam mo kapatid, kahit sabihin mong you're at peace, you cannot escape guilt. You will never be able to escape guilt. Kasi kahit ikaw walang Diyos, meron kang sariling standard. Meron kang sariling pamantayan. Ang mangyayari, yung sarili mong standard, yung sarili mong pamantayan, kahit nga baba-baba na, mababiolate mo pa rin. And that will cause a lot of guilt. No? And Satan will be there to condemn. Alam mo naman si Satanas, ang kanyang expertise is judgment and condemnation. Satan, I heard this somewhere, Satan knows your name, but he calls you by your sin. Alam niya ang pangalan mo, pero ang tawag niya sa iyo, kasalanan. Immoral, homosexual, lesbian, no? Kasalanan, immorality, pornography. Pero, God knows your sin, and yet He calls you by your name. That's the difference. Satan knows your name, but he calls you by your sin. But God knows your sin, and yet He calls you by your name. That's why our God, through Jesus Christ, our Redeemer, is able to save us and to forgive us. Kasi if there's one thing that we really need is forgiveness. Yan ang pinakamalalim nating pangangailangan, kapatawaran ng kasalanan. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapot ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Ang bawat pagkakasala natin may katumbas na bayad. Hindi pwedeng makalusot, hindi pwede tayong maka-absuelto nang hindi binabayaran kasi utang ang bawat kasalanan. Ang bawat kasalanan may karampatang parusa. So dapat po bayaran natin yan. Pero ang sabi, ang kaloob na walang bayad ng Diyos, walang bayad, wala kang babayaran dito, ay buhay na walang hanggan sa pamagitan nino ni Jesus. Ganon kakamahal ng Panginoon. Kaya lang sabi ng iba, kung mahal ako ng Panginoon, does God really love us enough? Because if God really loves us enough, why didn't He give us many saviors? Di ba? Ba't hindi tayo binigyan ng maraming tagapagligtas? Para may tagapagligtas ang mga nasa tribo, may tagapagligtas ang nasa Africa, may tagapagligtas ang nasa Brazil, may tagapagligtas ang nandun sa Canada. May kanya-kanya tayong tagapagligtas. Di ba mas maganda yon? Kung mahal talaga tayo ng Lord, may kanya-kanya tayong tagapagligtas. No?
Pero alam niyo, ang ginawa ng Panginoon sa totoo lang, nung unang panahon, nagpadala na siya ng mga unang mga lalaki at babae niya para ipahayag ang kanyang kaligtasan. Pero anong ginawa ng mga tao? Pinatay, pinaslang. Kahit ang ginawa ng Diyos, pinadala yung sarili niyang anak. Sarili na niyang anak. Kasi iniisip niya iniisip niya, hindi naman siguro aanuhin ito kasi anak ko na eh. Nagpadala na ako ng propeta, nagpadala na ako ng mga priest, nagpadala na ako ng kung sino-sino. Ang dami na eh. Pero ultimately, I will be sending my son. Palagay mo ba, hindi pa tayo mahal ng Diyos noon? At kailangan pa siya magpadala ng iba pang tagapagligtas? God so loved us that He gave His only begotten Son, His only beloved Son, nag-iisang anak, pinadala ng Diyos. Upang kung sino mang sumampalataya kay Jesus ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isa lang pong tagapagligtas, mga kapatid. Kasi iisa lang ang Diyos at iisa lang ang anak ng Diyos. At yung kaisa-isahan niyang anak na yon, hindi pa ipinagkait sa atin. Ibinigay pa ng lubos. At hindi siya binigay para maging propeta o maging priest. Ibinigay siya para mamatay. If that is not love, I don't know what it is. Kung hindi matutunaw ang puso mo sa pag-ibig ng Panginoon, hindi ko alam kung ano pang tutunaw sa puso mo. Because God sent His only beloved Son, Jesus Christ. And because of that, we can be forgiven. Because of that, we can be declared not guilty, innocent, walang kasalanan, and we can have a free passage to heaven. Yan ang napakagandang balita, mga kapatid. Napakagandang balita. Na kung tatanggapin mo si Jesus sa iyong puso bilang tagapagligtas, you will be perfected. Positionally, you will be perfected. Pag tinignan ka ng Diyos sa langit, dahil kay Jesus, ang tingin niya sa iyo, perfect ka. Kahit hindi ka perfect. Kasi ang nakikita niya si Jesus sa puso mo eh. Hindi ikaw ang nakikita niya si Jesus. Kaya ang declaration niya sa iyo, wala kang kasalanan dahil si Jesus ang nakikita. Pero pag wala si Jesus sa puso mo, ang tingin ng Diyos sa iyo, makasalanan, dapat kang parusahan. Pero dahil kay Jesus, naabsuelto tayo. Amen? Dahil si Jesus ang nagbayad ng ating mga pagkakamali, ng lahat ng ating pagkakasala, ng ating mga pagsalangsang. Si Jesus ang nagbayad ng lahat ng yan. Kaya napakagandang balita, mga kapatid. Positionally, we can be perfect. Judicially, we can be declared innocent, not guilty. Judicially, legally. Although, hindi pa tayo ganun ka-perfect. Kasi ang perfection natin, sabay-sabay po yan eh. Pagbabalik ni Jesus, pagtunog ng trompeta, pagsigaw ng arkanghel, no? Bababa si Jesus galing sa langit. At hindi natin mauunahan ang mga namatay. Sila Abraham, sila Moses, silang lahat. Babangon mula sa libingan. Sa isang iglap, babaguhin sila, magkakaroon sila ng glorified body. At tayo din naman, kasabay nila, mag-glorify din tayo. In that day, we will all be perfected. Kaya ang sabi dito, hindi pa nila ma-reach yung goal nila. Bakit? Kasi hinihintay ka pa. At hinihintay pa yung mga mahal mo sa buhay na makakakilala sa Panginoon. Hinihintay pa yung bilang ng mga Gentiles na makakakilala sa Panginoon. At pag dumating na yung eksaktong bilang ng mga maliligtas, babalik ang ating Panginoong Yesus. They will be perfected through the Lord with us. At kung tayo mamamatay, mga kapatid, hindi pa rin natin makukuha yung full reward and full perfection. Kasi hindi pa rin kompleto yung points mo, yung rewards mo. Bakit? Alam mo ba, kahit namatay ka, pwede ka pa rin magkaroon ng points. Look at Abel. Nung namatay si Abel, di ba? Yung dugo niya ay nagpapatotoo pa rin. And through the testimony of his blood, many are coming to know the Lord.
Ibig sabihin, even long after we die, kahit mamatay na tayo, kung ang buhay natin ay nagiging pagpapala pa rin kahit patay na tayo, we are still gaining points in heaven. And that's equivalent to rewards. And more rewards, more rewards, more rewards. Kaya ngayong na kay Kristo na tayo, napakahalaga na ang buhay natin, ilaan natin sa Kanya, ipaglingkod natin. Kasi lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon will not be wasted. Lahat, tanda mo kapatid, walang masasayang sa lahat ng mga tulong na binigay mo sa kanila sa pangalan ni Jesus. Walang masasayang na panahon na ginugol mo na mag-share ng gospel. Ha? Yung mga kaibigan mo na hindi nakakilala sa Panginoon, na-share mo ng gospel, lahat yan, kapatid, hindi yan sayang. Na-reject ka, hindi rin yan sayang. All will be rewarded. All will have points in heaven. You will be perfected in heaven. At alam mo, pagdating sa langit, hindi tayo pare-pareho ng reward. Iba-iba. Yes, we will all shine for Jesus, but we will have different wattages. Iba-ibang watts natin. Meron sa inyo siguro ang watts 40 watts pagdating mo sa langit. Meron sa ilan sa atin dito ang watts ninyo 100 watts. No? Meron siguro dito ang luminance, ang tindi. No? Yung lumens mo, umaabot ng 4,000, umaabot ng 6,000 ng liwanag mo. Pero meron lang ilan dito, siguro pagdating mo sa langit, yung liwanag mo, aandap-andap. Kasi you lived your life not for the Lord. You live for yourself. Di ba, anong sabi ni Steve Jobs kay John Scully? Will you spend the rest of your life selling soft drinks? Or would you like to join me change the world? And the rest was history. Iniwanan niya yung Pepsi, sumama kay Steve Jobs, binago nila ang mundo. So we have iPhone 15. Yan din ang tanong ng Panginoon kay Pedro. Pedro, will you go fishing for the rest of your life? Would you like to invest your life fishing? Casting your nets? Catching fish, delivering the fish to the market for the rest of your life? Or would you like to join me? Let's change the world. And the rest is history. Iniwanan ni Pedro ang kanyang lambat, ang kanyang bangka, at sumama kay Jesus. Kapatid, walang sayang sa Panginoon. Ano mang iiwan mo para sa Panginoon, hindi yan sayang. You will be rewarded in heaven, and the reward in heaven is beyond your wildest imagination. The rewards that you will get from heaven is, wow, it's mind-boggling. At pagdating mo sa langit, manghihinayang ka. Bakit sinayang mo yung buhay mo? Kako-computer. Kage-gaming. Bakit sinayang mo yung buhay mo? No? Kakikita lang ng pera. Bakit sinayang mo yung buhay mo? No? Para lang payamanin si Henry C. Yung tatay mo. Inubos mong buhay mo para lang magkamal ng pera. Inubos mo yung buhay mo para lang. I'm not saying na huwag kang kumita ng pera. Pero kung yun lang ang dahilan ba't nabubuhay ka, sayang naman ang buhay mo. There's a life after life. This life is just a rehearsal. This life is just a practice. The real life is there. Are you preparing yourself? Are you investing for eternity? Are you dedicating your life to the Lord? I just pray that you will really think seriously about it and say, Lord, I will serve you. So it's made available for us by faith in Christ. God's praise, God's commendation and approval, God's presence, you will belong to Him for life forever. And God's perfection, wala nang pwedeng mag-accuse sa'yo. Wala nang pwedeng mag-cancel sa'yo. Wala nang pwedeng mang-bash sa'yo sa langit. Walang pwedeng mambuli sa'yo. Why? Because God will be on your side as your Redeemer. Amen? Amen. Yumuko tayo mga kapatid, let's pray. Lord, maraming salamat po. Salamat sapagkat you are
our Redeemer. In this world, Lord God, we run after emptiness. And because we're running after emptiness, our lives become empty. Forgive us, Lord, if we are not investing our lives for your kingdom. Forgive us, Lord, kung umiikot na lang ang mundo namin, Panginoon, para kumita ng pera, umiikot na lang ang mundo namin para sa pamilya, umiikot lang ang mundo namin, Panginoon, para lang umasenso ang buhay, umiikot lang ang mundo namin, Panginoon, para lang maging pasagana. And that's it. That's all. Lord, bigyan mo kami ng vision. Bigyan mo kami, Panginoon, ng desire to live for you and not to waste our lives. Help us not to get tired of serving you, Lord God, but renew our passion, Lord, to serve you. Rekindle our desire, Lord God, to invest in your kingdom. Set us ablaze, Lord God. Kapatid, kung itong nais mo, if you feel like you're dry right now, you're spiritually dry, if you think that your life is empty right now, Christian ka na, but there's an emptiness inside of you. Meaninglessness. Feeling that your life is wasted. Things can change when you surrender your life to the Lord. Start running again for the Lord. Siguro na-sideline ka, matagal na panahon. At pahinga ka. Kaya lang yung pahinga mo, sumobra na. Now is the time to go back to the race, go back to the track. And say, Lord, I will run for you. And I will run to you. Forgive me for running empty, running on empty, and forgive me for running after emptiness. Now I will choose to run for you. If this is your prayer, kapatid, can you just raise your hand? If you want God to rekindle your faith once again, if you want to rejuvenate that passion inside of you so that you will live for Him from this day onwards, can you just raise your hand? Yes, Lord. I don't want to waste my life anymore. I don't want to live in meaninglessness and emptiness anymore. Lord, I don't want to live in dryness anymore. I want to live for you. If this is your prayer, can you just raise your hand? Yes. Purihin ang Panginoon. Amen. Praise God. Pwede tayo baba mga kamay. Meron man nagsasabi dito, Lord, I want your forgiveness. I want your approval. I want your belongingness, Lord. I want your presence in my life. You alone satisfy. Can you just raise your hand? If you want to make Jesus your Lord, your Savior, and if you want to surrender your life to Him. Praise God. Praise God. Okay? Pwede bang tumayo tayong lahat? Tayo tayong lahat. Ang lahat po na nagtaas ang kamay, if you want to surrender your life to the Lord, rededicate yourself to the Lord, come here in front. Come here in front, and we'll pray together. Lord, and say the condition of your heart. Aminin mo sa Panginoon how dry you are, how empty you are, how meaningless your life is. Because there's no sense. There's no significance. There's no satisfaction. And there is no sanctification. And the Lord is here. You come before Him and say, Lord, forgive me. Forgive me for being blinded by this world. Forgive me for living only for my family, for myself. Forgive me for being so narrow-minded. Sumunod ka sa panalangin na ito. Sabi mo, Panginoong Jesus, patawarin mo ako kung ang aking mundo
ay umiikot lang sa akin. Sa mga nais ko. Sa future ko. Sa pamilya ko. Patawarin mo ako, Panginoon, kung hinahabol ko ang kawalan. At dahil doon, nawala din ako. Naligaw ako. Nawala ako sa hulog. Patawad, Panginoon. Ibalik mo ako sa tamang landas. At susunod ako sa iyo. Maglilingkod ako sa iyo, Lord. I will no longer waste my life. I will invest it in you and for your kingdom. Panginoong Yesus, ikaw na ang aking tagapagligtas, aking Panginoon, Hari na mamahalin at paglilingkuran. Maraming salamat po. Lagay mong iyong kamay sa iyong dibdib, malapit sa iyong puso. Let me just pray for you. Father God, you know my brother, my sister is longing for approval, longing for belongingness, longing for completeness. And my brother, my sister, Lord, tried to find these things, Lord, in the world, only to be frustrated, only to be discouraged. Lord, dalahin ko, Panginoon, sa oras na ito, na ang lahat ng ito ibigay mo sa aking kapatid. Your praise, your commendation, your presence, Lord God, most satisfying, and your perfection that will give us restedness, that will give us peace. Lord Jesus, I pray, bless mo ang aking mga kapatid na ito. At sila'y talagang maglingkod sa iyo, Panginoon. At mula ngayon, Panginoon, magiging malinaw na ang mga values and priorities ng aking kapatid. At alam na niya kung anong uunahin niya at anong mahalaga. At hindi na masasayang na muli ang kanyang buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Let your Spirit be poured upon my sister, upon my brother. Let your Spirit saturate my brother and my sister, Lord God. Saturate body, soul, and spirit. Just feel my brother, feel my sister. Hallelujah. Let's reflect on this questions. Whose approval means a lot to you? And number 2, whose company do you desire the most? And last, where do you find your completeness? God bless us.